Another vlog, another kwento na naman ng aming buhay pamilya abroad dito sa bansang Oman. For today's vlog, samahan niyo ulit kami sa panibagong kwento na aming ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Ngayong umaga nga, naisipan naming pamilya na mag-picnic sa garden park sa harapan ng aming bahay. Dahil day of si D, it's family day. Every day off niya talaga, kahit sa mga simpleng ganap ay sinisikap namin na makapag-banding. Siyempre, kasama namin ang dalawang cute na aming pusa. Talagang tinuturing namin silang parte ng aming pamilya. Pag nakalabas talaga sila at hinayaan namin silang maglaro sa labas, sobrang saya din talaga ng aming mga pusa. Pag mga ganitong family bonding na malapit lang dito sa amin, sinasama namin sila para mag-enjoy din. O diba, tingnan nyo naman, napaka-cute. Kung makikita nyo, napakaganda nga ng panahon at napakaganda talaga ng paligid namin. Kaya naisipan namin na mag-almusal dito sa labas. At sabay-sabay i-enjoy ang napakagandang umaga. Malayo man sa city, pero yung ganitong lugar talagang hindi namin ipagpapalit. Pagkagising ko nga kaninang umaga, naghanda lang ako ng aming kakainin para madala dito sa park. Napakaganda nga ng panahon ngayon, kung makikita nyo, sobrang init pero ang lamig ng hangin. Kaya sobrang perfect para mag-family picnic. Ganito talaga ang gusto naming buhay. Kaya thankful kami na kahit nandito kami sa abroad, ganitong buhay ang meron kami. Malayo sa city, malayo sa lahat, pero yung ganitong lugar na napaka-peaceful, napakalinis, napakalawak, malapit sa beach. Kung anytime pwede kang pumunta, gusto mong maligo, gusto mong maglakad-lakad, talaga namang nandito na lahat. Kaya sabi ko nga, araw-araw pinagpapasalamat ko talaga to sa Lord na dito kami napunta. Kapag talagang may pananampalataya ka at sinusuko mo lahat sa Kanya, aayon lahat sa kagustuhan ng Panginoon ang mangyayari sa buhay mo. Simple lang talaga ang buhay namin dito sa Oman, pero ganun pa man, sobrang saya namin. Sa lugar pa lang, perfect na para sa aming mag-anak. Always be grateful kahit sa maliliit na bagay. Sabi ko nga, pag marunong kang magpasalamat kahit sa mga simpleng bagay, doon mo lagi matatagpuan ang tunay na kaligayahan. At makokontento ka sa lahat ng meron ka. Hindi lang natin nakikita araw-araw, pero araw-araw may binibigay siyang pagpapala na pinagkakaloob niya sa atin. Yung magising ka lang sa umaga, wala kang sakit, hindi ka nagugutom, may trabaho ka, may pamilya ka, lahat ng yon pagpapala mula sa Kanya. Kaya ugaliin natin, pagising natin sa umaga, magpasalamat naman tayo sa Kanya. God is good all the time. Laliman lang natin ang ating pananampalataya. Sigurado, mababago talaga ang buhay natin. With God sa buhay namin, grabe yung nabago. Kumikilos talaga siya sa buhay namin araw-araw. Talagang napakagaan ng pamumuhay namin. Hindi man kami marangya sa lahat, pero kontento kami at masaya. Balik na nga tayo sa video. Dito na nga kami sa garden park kung saan kami magpipiknik. Pagdating nga namin dito, naglatag lang si D ng mat at pinalabas niya na rin ang dalawang pusa naming alaga. Makikita mo talaga sa kanila kung gaano sila ka-excite na nasa labas at makakapaglaro. Siguro sa isip nila, sa wakas nakalabas din. Ang dalawang bata nga, dumiretso naman sa swing at si baby nga nakahawak pa ng pupo ng ibon. Buti na lang may dala kaming wet wipes at si Dina nga ang nagpunas. Sobrang daming ang ibon dito. Dahil may mga malalaking puno dito at sobrang daming uwak din. Si Dina nga ang nagpatuloy sa pagpupunas kay baby. Ako naman, inasikaso ko na ang pagkaing pagsasaluhan namin sa almusal. Nagluto lang ako ng pansit canton at toast bread na may egg. May mga ibang bread nga rin akong dala at ibang snacks na pwede naming kutkutin mamaya. Ang aming mga pusa naman, pinakain na namin bago kami lumabas. At nakalimutan ko pa nga ang aming kape at gatas ng mga bata. Okay. Isa pa sa mga. Okay. Yeah. Dad, video mo si Kitten KitKat. Like in the canyon. I mean canyon. Or whatever it's called.
Okay. Get it! So today is a family day. So now we're here at the park in our accommodation. See also our two cats. They are there with us. Oh, what's that, mommy? Oh, it's a pancit canton. Pancit canton. Wow, with bread and egg. I love it. I love it. Mga snacks. Okay. And with these two hamburger as well. Wow. This is for the kids. They love this bread. Yeah, this bread. Oh, a lot. Water. Oh, we have cold also early in the morning. How come? Eat, mommy. See. He wants to eat now. That little boy. Little hamburger boy. No. No, we have to pray first. Yes, very good. We have to pray first. Okay. Oh, So let's this get is him our- Kit Kat. This is the place. The Actually, park. it's just nearby. It is in our accommodation. So this is the one. So we just In the park. found this Park. place. It is still green grasses. No, mommy. That's the beach. Sit down. See the O, beach. dito ka kay Kuya, okay? So Kuya, you'll be over there? maybe later, if it's not that hot, we can Are you going on position? go to the beach. Yeah. Okay. So this is the park where the kids are playing. They can go over here. We have that swing. No, me. Hmm. Me. Oh, No, me. I want one. they always fighting. Okay? They are always Share, fighting. okay? They don't want to share each other. Yeah, yeah. Okay. Later. Oh! What's happened there? I think those Kitty and Kit Kat, they are. Kitty, Kit Kat, come out! Kit Kat. Meow meow. Meow meow meow. Meow 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 meow. Okay, Meow meow meow. done. Hi guys, it's time to have a late breakfast. Late. We woke up late. Kika. Mommy. Kitty and Kit Kat, come. You be brave. Oh my goodness, I'm just gonna go. Oh, Pagkatapos nga naming maset up lahat, nagsimula na din kaming kumain. Late breakfast na nga namin ito kasi nagising kami late na din. Bali, brunch na nga ito. Sobrang saya ng puso ko na kami ay sama-samang buong pamilya. Nagagawa namin ang mga ganitong bonding. Magkasama-sama kami buong pamilya dito sa abroad ay napakalaking blessing. Kaya thank you Lord araw-araw. Araw-araw talaga pinagpapasalamat ko. Maikwento ko nga lang, 4 years din kaming magkakahiwalay. Daming challenges, lalo sa aming mag-asawa, as in ang daming pagsubok. Syempre ang mga pagsubok naman ay hindi na nawawala lalo sa mag-asawa. Lalo sa relasyon, kasi ang pagsubok ay yun ang magpapatatag sa inyong mag-asawa. Thank you Lord kasi lahat ng pagsubok na yon ay nalagpasan namin. As in, di kami sumuko, kahit minsan may mga oras or may mga pagkakataon na parang sukong-suko ka na, napapagod ka na sa relasyon na meron ka. Pero lahat pala yon ay normal. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy kaming nananampalataya, kaming mag-asawa. Kahit magkaaway kami, hindi namin pinapalagpas ang isang araw na hindi makapagdasal. At lahat ng pagsubok na yon, pag nalagpasan nyo, dun mo talaga malalaman or doon mo lang marirealize na lahat pala ng pagsubok na yon ay may dahilan. Pinatatag kami, mas nakilala pa namin ang isa't isa, at lahat pa ng mga problema na dumarating sa amin
ay nakakaya na naming i-handle. At tingnan nyo naman ang ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Sa dami ng challenges, tingnan nyo naman kung ano yung reward na natanggap namin mula sa Kanya. Ito nga ngayon ay magkakasama na kami ng masaya, buo at mas matibay. Kaya simula nung magkasama-sama kami, mas tumibay pa yung pananampalataya namin sa Panginoon. Hindi lumilipas ang isang araw na di makapagdasal sa umaga at sa gabi at makapagbasa ng Bible. Kaya minsan na itatanong namin mag-asawa, paano kung sumuko kami? Paano kung nagpadala kami sa mga pagsubok na yon? Siguro wala kaming pamilya na ganito at pamilya na kung anong meron kami ngayon. Kaya grabe talaga pag si Lord ang kumilos sa buhay mo. Ngayon na yung mga baby namin. Hala! Daddy, benda na po. Yeah. May. Gusto mo makit-nikit ka ba? Hindi ko pa ito mapuputol, ha? Push you ha? Sige. Push me! Me! Push me! Push me! Push me! Alright. Rocket ship. Push me! Push me! Oh! It is here. Kiri. Pagkatapos nga namin kumain, nag-swing lang kami. Kahit sobrang lapit nga namin dito sa park, bihira lang talaga kaming makapuntang mag-iina dito. Kaya pag day off si Di, pinipilit talaga naming makapunta ditong mag-anak. Kasi nga ang mga bata ay gusto laging maglaro dito at mag-swing. Pag may pasok nga si Di, bilang full-time mom, ang dami talagang trabaho na gagawin. Sa sobrang dami, hindi mo na alam kung ano nga ang uunahin. Aasikasuhin ko pa si Kuya kasi 9 AM ang pasok niya. Ganun na nga din si Di sa kanyang mga susuotin at sinisigurado ko talaga na lahat ng kailangan niya ay nai-ready ko na. Si Kuya nga homeschooling at kailangan pangangang bantayan. Kaya nga minsan para hindi masayang ang oras ko, nag-edit na ako. Then after naman ng class niya, dun lang ako magsisimula ng aking mga gawain. Katulad ng paglilinis, paghuhugas, pagluluto, paglalaba, pagpapaligo ng mga bata, pagpapaligo ng mga pusa, at pagtutupi na rin na laging akong tinatamad. Lalaba kami ngayon ni Di. Yan yung upuan, mat namin. Kasi natapon na ng gatas. Ito, mga mat. Tapos, stroller. Lalaban namin. After nga namin makapag-swing, nagligpit na rin kami ng mga gamit. At pagdating naman namin dito sa bahay, ko kay Di labhan namin ang stroller, mat, at ang cushion. Minsan nga hindi ko na maisingit sa dami kong mga gawain. Tayo namang mga nanay, parang hindi na talaga nawawala ng mga gawain. Ang mat nga hindi ko talaga kayang labhan kasi sobrang bigat. Kaya si Di talaga lagi ang pinaglalaba ko. Sino ba sa inyo ang may mga alagang pusa? Katulad kay Kitty na sobrang dami talaga yung balahibo. Kunting dikit lang sa'yo or sa higaan, sobra
sobra talagang daming nahuhulog. Ano kaya ang maisasuggest nyo? Cat shampoo naman ang gamit namin sa kanila. Sadyang ganun ba talaga pag may mga lahi ang pusa? Lalo sa sobrang mabalahibo? Paki-comment down below naman po kung may alam kayo. Maraming salamat po sa makakasagot. Yun din talaga ang problema namin, yung mga balahibo ni Kitty. Dahil nga may aircon din kami, yung mga balahibo niya ay lilipad na lang talaga ng lilipad. Minsan pa nga parang kumpul-kumpul yung natatanggal sa kanya. Dito nga sila sa mat laging naglalaro kaya sobrang daming balahibo talaga. Tutuwa nga ako kay Di pag siya ang gumagawa ng mga ganitong gawaing bahay. Nitong paglalaban ng mat, paglilinis ng aircon, hugas minsan, pag ang dami kong gawa, natutuwa talaga ako sa kanya kasi sobrang linis at pulido. Nga lang, ang tagal talagang matapos. Parang kulang pa yung isang araw sa kanya. Pero ganun pa man, masaya ako kahit papano natutulungan niya ako sa mga gawaing bahay pag day off siya. O siya, hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat po sa inyong panunood. Until our next vlog, don't forget to like, comment, and subscribe, and please click the notification bell for more family videos. God bless us all po. Bye! Natapos na rin yung carpet. Ngayon yung upuan naman.